Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Senator Bato de la Rosa tila pumutok sa galit at harap-harapang sinapulang Kongreso at Attorney Panelo tila nagbigay ng babala sa Kamara tungkol sa di umano'y panggigipit sa prangkisa ng SMNI. At eto na nga mga kababayan, kamakailan nga lamang sumabog ang balita. SMNI News anchor na si Ka Eric Celis at Dr. Loren Badoy nakalaya na matapos makulong sa loob ng Kongreso. Ngunit patuloy pa rin ang hearing ng House Committee on Legislative Franchise sa prangkisa ng SMNI matapos ipag-utos ni PBA Party List Representative Attorney Mix Nograles ang isang resolusyon na suspindihin agad ng MTC ang prangkisa ng SMNI dahil sa di umano'y pangluloko at pagpapakalat ng maling balita at patungkol sa di umano'y 1.8 billion travel expenses ni Speaker Martin Romualdez at marami di umano itong nilabag sa prangkisa ng SMNI. At ngayon sa bagong taon, SMNI naghain ng motion to inhibit para bitawan ng NTC o National Telecommunication Commission, partikular na ng kanilang commissioner na si Ella Blanca Lopez ang kanilang reklamo sa SMNI dahil para di umanong inaako na ng NTC ang lahat ang pagiging complainant at pagiging huwes at korte. Nanindigan rin ng abogado ng SMNI na para di umanong nadidiktahan at naiimpluwensyahan ng NTC ng House of Representatives sa pamamagitan ng resolusyon na inilabas na isinulat ni Representative Margarita Nograles. Gusto nilang magkaroon ng mabilisang aksyon ng NTC sa kanilang motion to inhibit na inihain sa korte. Samantala, Senator Bato de la Rosa hindi napigilan ang sarili na magbigay ng kanyang buong suporta sa SMNI patungkol sa pagsuspinde ng prangkisa nito at naniniwala ito na tanging SMNI lang ang totoong may malasakit sa taong bayan. Ayon pa sa kanya, yung SMNI, napakalaki ng naitulong lalong-lalo na sa ating NTF-ELCAC. Talagang yan ang radio station na nakita ko na talagang fearless na lumalaban sa CPP, NPA, NDF. Dapat yan ay suportahan natin sa mga hidwaan nila doon sa lower house. Kung mayroon man silang nagawang pagkakamali doon sa lower house, then gawin nila ang kailangang gawin na naayon sa batas. Napakalaki, sobrang laki ng naitulong talaga ng SMNI pagdating dyan sa ating counter-insurgency effort, unquote. At hindi rin napigilan ni Attorney Panelo na magbigay ng kanyang pahayag na tila babala sa Kongreso dahilan sa tila panggigipit nito sa prangkisa ng SMNI. At ayon pa sa kanya, Kamara de Representantes, tignan nyo naman ang kalakaran ng inyong mga ipinakulong. Ilagay nyo ang mga sarili nyo sa kanila. Mukhang hindi ho makatao yan. Tama na yung binigyan nyo sila ng leksyon at idemanda nyo kung talagang merong kasalanan para malaman natin kung meron ngang kasalanan o wala, sapagkat yon ay in the realm of speculation pa lamang. Ang hukuman lang ang makakapagsabi kung meron bang paglabag sa batas. At saka alam po ninyo, hindi maganda na idadamay po ninyo ang network SMNI. Huwag nyong isama yan sapagkat yan ay magmimitsa ng protesta ng maraming kababayan natin. We do not want to reach that point where there will be again activism in this country. Unquote. Nang lumabas nga ang balitang ito, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, saludo ako kay Senator Bato. Sana lahat ng senador kagaya ninyo may malasakit sa bayan. Ang SMNI lang ang totoong nagbabalita at handang lumaban para sa bayan. Malaking naitulong ang SMNI sa ating bansa kasi maraming nasa kaliwa na nagbalik loob ng ating pamahalaan dahil naipabot ang magandang mga mensahe ng ating pamahalaan para sa kanila. I salute SMNI at sa kanilang mga angkor. I agree ako sa observation ni Panelo. Targeting nila ang SMNI dahil dito naka-platform si PRRD. Dapat suportahan nating lahat ang SMNI dahil ito lang ang network na may malasakit at tumutulong sa ating mamamayan.
para sa kapayapaan at pagpuksa sa salot. Talagang ganyan ang galawan ng mga politiko. Pag hindi sumasang-ayon sa kanilang gusto, hahanapan ka ng butas at doon ka ibabagsak. Dahil alam naman natin na ang SMNI ang platform ng Duterte para isiwalat ang baho ng mga politikong ganid sa kapangyarihan. Basahin natin. PNP cracking down on content creators destabilizing the government. Manila, Philippines, after having monitored attempts by various persons to use the PNP against the government, PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. yesterday ordered a crackdown on content creators spreading disinformation on social media platforms to destabilize the Marcos administration. Nako, in what grounds po ba? 'Di ba? Sa anong paraan yung sinasabi niyong destabilizing or destabilization? Mga lods, nako, confused na ako. Kasi ang word kasi na destabilization, no, if i-check nyo, yan po ay isang pamamaraan para pabagsakin ang gobyerno, para siraan ang gobyerno. Pero, di ba, yung magtanong, maghingi ng audit, bumatikos saan napupunta ang pera ng taong bayan, destabilization ba yan? Hindi po yan destabilization. Karapatan yan ng mga tao, karapatan yan ng mga Pilipino. Ito ang problema sa Pilipinas eh. 'Di ba? Pag election pa, nagets? Pag election pa, ang dami mga ipinaglalaban. Anti-corruption, 'di ba? Malinis na gobyerno. Pero nung nanalo na, 'di ba? Wala na, nagsikampihan na sila. At ang kalabanan nila ang mga Pilipino. Sino ba ang totoong sumisira sa bayan natin? Sino ba ang totoong nagde-destabilize, no, sa bansa natin, sa bayan natin? 'Di ba ang mga makakaliwang grupo? 'Di ba ang mga NPA? Sila ang sumisira sa bansa natin. Pero yung mga ordinaryong Pilipino katulad namin na nagtatanong, humihingi ng resibo, 'di ba? Humihingi ng audit kung saan napupunta ang pera ng taong bayan, hindi po yan paninira. Hindi po yan paninira sa gobyerno. Ang tawag dyan ay panawagan para maging responsible bawat politiko at bawat public servant sa bansa natin. So para hindi kayo, di ba, magawa ng kung ano-anong issue, be specific. 'Di ba, sa lahat ng mga public official, be specific. I-bandera nyo sa mga tao, 'di ba? Magkano talaga ang mga travel expenses nyo? Magkano talaga ang nagastos nyo? Magkano talaga ang budget nyo? At kung saan napupunta ang pera? Be specific, kasi kung hindi kayo nagsispecific, maraming lalabas, 'di ba, ng mga kuro-kuro, maraming magbabatiko sa inyo. At hindi kasalanan ng mga Pilipino kung magtatanong kami. Hindi kasalanan ng mga Pilipino kung magbabatikos kami. Ano yun? 'Di ba? Tuturuan nyo kaming magbubulag-bulagan? Tuturuan nyo kaming magbibingi-bingihan? Tinuturuan nyo kaming tumahimik? Ay, parang iba na. 'Di ba? Instead na mag-focus kayo dun sa mga smugglers, instead mag-focus kayo para pababain ang presyo ng mga bilihin. Instead, mag-focus kayo para ibsan ang kahirapan ng mga kababayan natin. 'Di ba? Instead, mag-focus kayong hulihin ang mga korap. Mag-focus kayong, 'di ba, pugsain, 'di ba? Pugsain ang mga makakaliwang grupo. Mag-focus kayo, 'di ba, sa peace and order, 'di ba, kaayusan. At mas mag-focus sana kayo, 'di ba, sa proteksyon ng bawat Pilipino. Wala. Ang ginagawa nyo ngayon, pinapatahimik nyo ang mga tao. Mali. Di ba? Mali po yan. We have the right to express our opinion. We have the right to say. No? We have the right para punain. Di ba? Ang mga, lalo na pag public officials. Hindi porket nagsasalita ang mga Pilipino ay destabilization na. Actually, maganda nga iyan eh. Kasi nakikita ko right now, pati talaga mga ordinaryong tao. 'Di ba? Marami akong mga nakikita ngayon na nagvo-voice out. Matanda, bata. Mas okay nga yan eh.
para marinig nyo ang hinanain ng tao. Para marinig nyo yung nasa ilalim. Huwag nyo patahimikin. Dito nyo makikita mga lords na ang ibang Pinoy ay palala ng palala. May mga nababasa akong comments like this. Basahin natin. Sabi niya, bakit ngayon ka lang magsasalita? Noon panahon ni Duterte, di mo ginawa. Alagad ka ni Satanas. So parang kasalanan pa natin ng mga nagsasalita at kino-call out, lalo na yung 500 billion, almost 500 billion na unprogrammed appropriation budget, no, na inihabol, 'di ba, ng Kongreso na idagdag sa budget nila. 'Di ba? Almost 500 billion 'yon, Eduardo Gamboa. So nagtanong siya, bakit ngayon pa daw? Bakit dati hindi nagsasalita? Kailan pa? Hindi ko magets. Kailan pala? Grabe mga lords, no? Kaya mahirap talagang baguhin ang Pilipinas. Kasi pag nag-attempt ka na baguhin, may mga ganito. May mga ganito magre-react. Bakit ngayon pa? Di ba? Di ba? Kaya yung ibang mga politiko, di ba, na masyadong corrupt, no? At hindi in-audit ang budget na napupunta sa kanila, no? Yung ibang mga politikong nasanay na lang na itinatago, no, ang kanilang resibo, no? At saan ba ginagamit yung pera, no, ng taong bayan? Kaya nasasanay dahil sa mga taong to, 'di ba? Dahil katulad mo, Eduardo, 'di ba? Dahil sa katulad mo na nasanay na sa lumang sistema, nasanay na sa baluktot na sistema, 'di ba? So what kung magsasalita na ngayon? So what? And besides, in fairness, 'di ba, sa kadami-dami ng presidente sa Pilipinas, no? Si former President Duterte lang na after ng kanyang term ay walang corruption, 'di ba, na idinimanda sa kanya, i-file sa kanya, 'di ba? Wala. Yung palagi nyo lang naman ini-issue kay Tatay Digong, yung war on drugs, di ba? Paulit-ulit kayo dyan, lalo na yung West Philippine Sea, di ba? Dyan lang naman yung binabatikos nyo sa kanya. Pero pagdating sa corruption, hindi nyo matira-tira si Tatay Digong pagdating sa corruption. Kasi, kitang-kita naman natin, no? Kitang-kita naman natin ang resultang na i-produce ni Tatay Digong. Partida pandemic pa yun. At alam mo ba, Eduardo, di ba? Yang nire-request nila na dagdag 450 billion ay alam mo bang gagamitin lang nila yan, 'di ba, para ipang-ayuda sa mga tao. Kung nag-iisip ka, my God, 'di ba? Akala mo pandemic ba ngayon? Nagets? Si former President Tatay Digong nagawa na yan eh. Kasi during his term, pandemic pa yun. Pero ngayon wala nang pandemic. 'Di ba? So, saan mapupunta ang 450 billion na idinagdag nila? Hindi ka ba concerned doon? Hindi ka ba nagtataka doon? Di ba? Grabe, iba ka din. Tapos sasabihin mo pa kami ang alagad ng Satanas. Parang baliktad ata. Parang, sino ba ngayon ang alagad ng Satanas? Ngayon mo sabihin sino, no? Ang tunay na alagad ng Satanas. Kakalungkot talaga mga lords. And ito pa, ang pinaka nakakalungkot sa lahat. Ang tanda-tanda na niya. Ang bata ko pa, ang tanda niya. Di ba? Ang tanda mo na, Eduardo, pero imaginein mo, ako pa ang nakakaisip. Di ba? Ako pa ang may paninindigan na ganito. Tapos ikaw, sasabihin mo lang alagad ng mga Satanas, yung mga nagsasalita at mga nagko-call out sa mga politiko. Eh di wow! Sabi niya, Kuya, ano po ang masasabi nyo doon sa Polvoron issue ni Maharlika? As long as wala tayong nakikitang video, as long as wala tayong nakikitang ebidensya, mahirap maniwala. Kasi 'di ba, unfair naman din na maniniwala tayo sa chismis or sabi-sabi lang. So, dapat may video or ebidensya muna, 'di ba? Tsaka natin paniwalaan yang sinasabi at pinapakalat nilang Polvoron issue. Pero actually, grabe din yung mga expose at sinasabi ni Maharlika, no? Grabe. Talagang walang takot, no? Na sinasabi niya yung mga ganyan. Pero kapag napatunayan lahat ng sinasabi ni Maharlika ay totoo, that's the start. That's the start of fall down
drop.